Panginoon Diyos ay sumalit sa iyo. Butang pinagpala sa babae lahat, at pala naman ang anak ng Kristo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumalit sa iyo. Butang pinagpala sa babae lahat, at pala naman ang anak ng Kristo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Ama, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumalit sa iyo. Butang pinagpala sa babae lahat, at pala naman ang anak ng Kristo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama, Ginoo Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumalit sa iyo. Butang pinagpala sa babae lahat, at pala naman ang anak ng Kristo. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Cristo. Ang sinubo na. Nakarating din tayo ng Antipolo. Nagsimula tayo ng paglalakad kanina, ganap na ikapito ng gabi. Nakarating din tayo sa kasama ang mahal na ina sa kanyang dambana. Mayo 1 na, simula ng pilgrimage season sa Antipolo. Simula na ng taunang ahunan sa Antipolo.
Kaya ngayon, simula na naman ang ilang linggong pagdagsa ng napakaraming tao, paakyat at patungo dito sa katedral. At gaya nga ng sinabi ni Monsignor Rico, kayo ang unang dumating, kayo ang unang aambunan ng biyaya ng Panginoon. Libo-libo ang taong inaasahan natin aakyat dito sa Antipolo. Hindi man sa isang araw ito, kundi sa buong pilgrimage season. At ayon sa datos, aabot din ito sa ilang milyon kapag pinagsama-sama lahat sa loob ng 2 buwan ng pilgrimage season. Ngayon ay unang araw ng Mayo, ang pilgrimage season hindi lang Mayo, maging Hunyo, at ngayong taong ito hanggang ika-5 pa ng Hulyo. Libo-libong tao, milyong-milyong tao. Lahat ay paakyat ng Antipolo, lahat ay paahon dito. Magsasakripisyo ng kaunti, maglalaan ng oras. Yung iba, karamihan sa inyo, maglalakad ng galing pa sa dambana ng mahal na Poong Jesus Nazareno paakyat dito sa dambana ng mahal na Birhen. Yung iba, may dalang bisikleta. Yung iba, magmumotor. Yung iba, dala ang kanilang samot-saring mga sasakyang pabebendisyonan. Hangad ng lahat kapayapaan. Mabuti at mapayapang paglalakbay sa buhay na ito. Walang ibang hinahanap, walang ibang nais puntahan, walang ibang gustong lapitan, kundi ang mahal na ina na naroon sa itaas, ang mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Siya na laging nakatingin sa bawat isa sa atin. Kapayapaan. Bakit kaya laging hanap natin kapayapaan? Sa mundong ito, parang ang hirap matagpuan ng kapayapaan. Paglabas mo pa lang ng simbahan ng Antipolo, nawawala ka agad ng kapayapaan. Minsan sa bahay natin, walang kapayapaan. Magulo. Kaya gagawin natin ang lahat, magkaroon lang ng kapayapaan. Magkaroon lang ng payapang buhay. Makatakas man lang tayo sumandali sa gulo, sa ingay ng mundo, sa nakababaliw, paikot-ikot, paulit-ulit na takbo ng buhay. Gusto nating makatagpo ng kapayapaan. Kaya kapag naranasan natin ang kapayapaan, pilit natin hindi ito bitawan, pilit natin hindi ito pakawalan. Sa ating pagbasa ngayon, ngayong araw ng Linggo, unang araw ng Mayo, narinig natin si Jesus. Hatid sa atin, hatid sa kanyang mga alagad, walang iba kundi kapayapaan. Sinabi niya, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. My peace I give you. Natatakot doon ang mga alagad. Ilang beses nang sinabi ni Jesus, bago niya sabihin ito, ilang beses nang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, iiwan ko kayo. Makatapos ng ilang panahon, iiwan ko kayo. Ipagkakanuluan ko, mamamatay, babalik sa inyo makatapos ng 3 araw. Ngunit iiwan ko pa rin kayo pagkatapos. Babalik ako muli sa Ama. Sa susunod na linggo, maririnig natin ang kanyang pagbabalik muli sa Ama, ang kanyang pag-akyat sa langit. Balisang-balisa ang mga apostol. Ilang taon din nilang kasama si Jesus. Kasama nila maglakad. Bakit kayong iiwan tayo ni Jesus? Hindi nila maintindihan ng mga pananalita. Ngunit nang sinabi ni Jesus, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking sariling kapayapaan, iiwan ko sa inyo. Nakadama sila ng kaginhawa. Nakadama sila ng tunay na kapayapaan. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Si Jesus mismo ang naghahatid sa atin ng kapayapaan. Kapayapaan hindi maibibigay kahit nino man, kahit saan man, kahit na ano man dito sa mundong ito.